Panginoon, at kailanman, Panginoon, hindi ka nagkulang sa aming mga buhay. At today, Panginoon, ngayong umaga, nagdideklara kami sa aming mga sarili ng pagkatuto sa iyong mga salita. Hayaan niyo nga po, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu ang siyang mag-convict sa amin, Panginoon, ng mga bagay-bagay na dapat namin gawin ngayong umaga. Nang sa ganon, anumang pong aming nararanasan sa panahon namin ngayon, anumang mga challenges na pinagdadaanan ng bawat isa, ang salita mo yung maging kagaanan ng bawat isa. Ang salita mo yung maging pag-asa ng bawat isa. Ang salita mo yung maging direksyon ng bawat isa. Nang sa ganon, Panginoon, makakapamuhay kami sa iyong layunin. Purihin ka sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat, mga kapatid. Ayan. Kumusta na po ang ating mga beauty? Kasi puro lalaki. Isa lang. Kuya, Kuya Anthony. So, kumusta na po ang ating mga kapugian? Yan. Kasama na, mga kalalakihan. Pinagpala po ba tayo pong lahat? Mukhang hindi na ako makita dito Gawa nito, hindi na ako makita. Siguro sa gilid na lang pwede. May clicker naman ako. Ayan. Kung ako ito mangkatangkad pa, okay na. Paharap na lang sa akin, Neng, ha? Ayan. Tapos pag namatay, pagalaw lang. Thank you. Ayan. Ano naman siya. Ayan. Yan. Okay. So, sigurado, itong mga nakaraang linggo, tayo ipinagpala ng Panginoon. Tama? May iba't iba tayo mga testimony kung paano tayo pinagpala, at talagang ibinilas ng Panginoon yung pag-iingat niya, protection niya, ng ating mga anak na nag-aaral, nandyan yung mga biyaya ng Panginoon, yung pag-iingat niya sa ating buhay. At today ay Sunday upang parangalan natin ang Panginoon, purihin natin siya at magkaroon ulit tayo ng direksyon. Napakahalaga na buong isang linggo, meron tayong direksyon. Tama? Napakahirap nung wala nagtuturo sa iyo. Ang buhay mo parang ligaw. Pero every Sunday, napakaganda ng Word of God. Kasi ito yung magiging mo. Ito yung magiging hawak mo. Ito yung magiging kakapitan mo kapag dumating ang mga problem sa buhay po natin. So ngayong umaga, pag-aaralan po natin ang ginampanan ng Panginoon sa buhay natin. Lahat tayo mayroong ginagampanan sa mundong ito. Hindi lang tayo basta sumibol sa lupa at wala lang, di ba? So, walang layunin sa buhay, walang purpose. So, ang tanong ko sa inyo ngayon, ano ba ang purpose ko sa buhay? Ano ba yung layunin ko sa buhay? Bakit ako nandito sa simbahang ito? Bakit ako nandito sa Ibaan, sa Sibris? Ano yung purpose? Bakit ako nandito? So, dapat malaman po natin yan. So, may mga ginagampanan. At ang Diyos po, may ginampanan na sa buhay ng bawat isa. At ang ating pag-aaralan ngayon ay evangelism. Salita ng Panginoon, malawak ang evangelism. Malawak ang ebanghelyo. Pero yan ay binubuo ng pangangaral. Pag-ibig ng Diyos, katapatan ng Panginoon, ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Pero bago ako pumunta sa word na evangelism, kasi hindi mo ito magagawa kung wala ito. Kung wala kang compassion sa puso. Hindi mo magagawa na, kumbaga, kapag inutusan ka ng magulang mo, minsan, yung labag sa loob mo, hindi mo gusto, kahirap, tama? Uutusan ng anak ng yung anak ni Ate Tere, uutusan niya, tapos nagdadabog. Sigurado, ang Ate Tere ay sasama ang loob dahil yung anak ay nagdadabog habang inuutusan. Gayon din sa mga Kristiyano. Oo, ginampanan ng Panginoon yung gawa niya. May ginawa ang Diyos sa buhay. Subalit maniwala ka, kapag hindi ka susunod sa Panginoon, hindi siya malulugod, hindi siya matutuwa. Katulad ng isang magulang. Bakit nawala yung compassion? Nawala yung tinatawag na dapat gusto mo yung ginagawa mo. Dapat, sa madaling salita, yung compassion, yung naaawa ka sa iba. Iba, hindi yung, kumbaga dito, naawa ka sa kapatid mo, naaawa ka sa kapitbahay mo, yun ang ibig sabihin ng compassion. Para kang isang politiko, parang ganon. Isang mayor na mayroong puso sa pamamahala. Ganon sila. Kasi kung wala silang compassion sa pamamahala, ang daming negative pagdating sa politiko. Tama?
So ngayon dito, dapat meron kang compassion din. Saan? Sa tao. Na sila, lahat, dapat ikaw na inibig ng Panginoon, naranasan ng pag-asa na galing sa Panginoon, dapat ikaw din pala, ibigay mo yun sa mga kaibigan kakilala mo. Kung papaano ka inaaliw ng Panginoon sa lahat ng mga problema mo, pagsubok na pinagdadaanan, may mga kaibigan ka, ganun din ang pinagdadaanan sa buhay. Mga kapatid, yung mga challenges natin sa buhay, alam mo, hindi lang ikaw yung nakakaranas yan. Pero dahil ikaw ay na kay Kristo ngayon, ikaw ay mayroong kapayapaan. Amen. Na kahit may problema, payapa ka, may pag-asa ka. Bakit? Dahil si Kristo ay namumuhay sa'yo. Subalit, itinatago natin ng maraming Kristiyano, itinatago yung pag-asa na yon. Na mayroon siyang kaibigan, kakilala, na mga magpapakamatay na. Meron ka bang kaibigan na minsan nag-share sa'yo? Alam mo, brother, nag-away kami mag-asawa parang maghihiwalay na nga kami. Anong sabi mo? Alam mo, brother, inom na lang natin yan. Alam mo, brother, ganyan lang talaga. Alam mo, ano na, tara, inom tayo dito. So, hindi ganon. Dahil ikaw ay na kay Kristo, tatapikin mo siya, brother, kaya mo yan. Mahal tayo ng Panginoon. Bubuuin niya ang ating pamilya. Ang sabi sa Pilipos 4:13, lahat ng bagay ay magagawa mo alang-alang sa lakas ni Kristo. Ano sasabihin ng kapatid mo, ng kaibigan mo? Alam mo, salamat sa iyo kung hindi dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, sigurado, hiwalay na kami mag-asawa. Pero ikaw, na nakakakilala sa Panginoon, binigyan mo ng pag-asa yung mag-asawang yun. Nabuo dahil sa iyo. Amen? Dapat may compassion ka. So, kwento ko lang yung nangyari sa buhay ko 2 years ago. Ako naman po'y matagal ng Christian, kami ni Mrs. Subalit, dumating po sa buhay ko na nawalan ako ng compassion sa tao. Dati na po ako nangangaral, dati na rin po akong nagba-Bible study, nawala lahat yun. 2 years ago po, nagsasama lang ako kay Mrs. Siguro yung iba dito, nakikita din ako, kasama ko Mrs. ko, kasi nag-usap kami ng Mrs. ko. Ang sabi ko, ako magdinegosyo, ikaw magba-Bible. Tisel group, okay naman, umuo naman. Aral siya sa Bible school, lahat ako supportive. Supportive ako sa kanya. At nawala na ako ng gana sa pag-share. Sabi ko, hindi naman tayo kikita dyan kasi utak negosyo, di ba? Lalabas lang tayo ng pera dyan, wala naman tayo kikitain dyan. Okay na yun, naglilingkod sa Panginoon, sisimba every week, okay na yun. Ganon yung buhay ko. At habang ako ay ayahay sa mundo, lumalayo na rin pala ako sa Panginoon. Lumalayo na rin. Siyempre, pinagpala ng Panginoon, sabi ko, ang nangyari sa akin, lahat tayo may tawag ng Diyos, tama? At ako alam ko na may tawag ang Panginoon sa buhay ko. Kung alam niyo ang kasaysayan ni Jonas, ang sabi ni Lord, Jonas, pumunta ka sa Nineveh, mangaral ka, sabihin mo, lilipulin ko sila. At pag hindi sila nagsisi, lipol ang Nineveh. Alam ko sa sarili ko na tinawag ako ng Panginoon. Subalit, sa halip na pumunta ako ng Nineveh, pumunta ako ng Tarsis. Yung barko papuntang Tarsis. Ano ibig sabihin? Hindi ko sinunod yung tawag ng Panginoon sa buhay ko. Within 2 years ng buhay ko, nagpakasasa ako sa gusto ko. Siyempre, may konting biyaya, may pera-pera. Sabi ko, siguro, umuso yung mga nagbablog-vlog. Sabi ko, magbablog ako. Baka dito ko matagpuan yung sarili ko. Minsan ba, ganun tayo? Minsan, para bang hindi ka masaya sa ginagawa mo. Ako, hindi ako maging masaya sa ginagawa ko. Kaya sabi ko, magbablog na lang ako, magbubrum-brum na lang ako sa karsada, and then magbablog. Punta dito, punta doon, pero hindi pa rin naging masaya yung buhay ko doon. Sabi ko, ano kaya, balik ako sa network, marketing. Mag-networking ulit ako. Kasi maraming tao doon, magtotok ako na magtotok. Hanggang pinagpala ng Panginoon, naranasan namin mag-sports car. Pero hindi pa rin masaya yung nararamdaman ko. At isang araw, habang ako yung nag-iisa doon sa bahay, nanonood ako ng online service. Ang ganda ng online service, ang ganda ng topic. Maya-maya, hindi po ako ng Panginoon. Hindi ko namalayan, tumutulo na pala yung luha ko, umiiyak na ako sa Panginoon. At noong mga oras na yon, tinanggap ko ang Panginoon bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Sabi ko, sa tagal ko ng Kristiyano, tinanggap ko uli. Sabi ko sa sarili ko, gagawa ako. Ibabalik ko yung compassion ko. Ibabalik ko yung compassion ko sa tao, yung pangangaral ng salita ng Diyos, dahil nalalaman ko sa sarili ko, minsan lang mabubuhay ang tao.
Naunawaan ko sa sarili ko. Sabi ko, 41 years old na ako ngayon. Sa loob ng 41 years old, hindi ko ipinagamit sa Diyos yung buhay ko. Sabi ko sa sarili ko, yung kalahati pang natitira na taon sa buhay ko, kung ako'y aabot ng 8 years, ipaglilingkod ko na sa Panginoon. Mga kapatid, mga magulang, ilang taon ka na ngayon? Sana yung kalahati ng buhay mo, ibigay mo na sa Panginoon. Dahil mga kapatid, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundo. Makuha mo man lahat ng mga bagay sa mundo, yung mga minimiti. Magandang bahay, maraming sasakyan, magandang trabaho. Presidente ng Pilipinas, sinisigurado ko sa iyo, kung wala ang Panginoon sa buhay mo, lahat walang kabuluhan. Kahit umabot pa ng 100 years yung buhay na yan, mga kapatid, ipagpapalit mo ba yan sa eternal na buhay na bigay ng ating Panginoong Hesus doon sa langit? Maaaring umabot ng 100 years ang buhay mo na yan. At ginamit mo sa kasalanan, pero ang katumbas niyang kapatid, walang hanggang buhay doon sa impyerno. Kaya kapatid, compassion sa Panginoon. Dapat gawin mo ito. Nabubuhay ka para sa iba. Ang sabi doon, hindi tayo Ano yung kanta natin? Kinakanta? Hindi, tayo ay nabubuhay, hindi tayo nabubuhay. Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Lahat, kung bakit tayo gumigising sa umaga, lahat para sa iba. Tama? Para sa pamilya, para sa anak. Bakit ka bumabangon? Para doon yan. Pero sana maisip natin ngayong umaga na gumigising din tayo dahil may layunin ang Diyos sa buhay natin. Na hindi ka lang nabubuhay para sa pamilya. Nabubuhay ka para gamitin ng Panginoon para sa iba. Ipalaganap ang kanyang pag-ibig. Ipalaganap ang kanyang pagliligtas. Dahil yan ang layunin kung bakit namatay ang Panginoong Hesus doon sa krus. Namatay sa krus ang Panginoong Hesus para sa lahat ng tao, hindi lang para sa ating sarili. So ang sabi nga, kung ikaw ay nagliliwanag ngayon, huwag mong tatakluban. Dapat iangat mo yan para makita rin ng iba. Tama? Makita ng mga kapitbahay mo, kaibigan mo, kakilala mo, na itong si Ate Gemma. Wow, si Ate Gemma, kahit sa TikTok, no? Nag-word of God din. Grabe. Isama mo ang Panginoon sa lahat. Bakit? Compassion. Kaya kung makikita nyo sa aking wall ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, dati puro negosyo. Invite dito, invite doon. Tinda dito, tinda doon. Pero ngayon, puro word of God ang nakalagay doon. Puro pagme-message, puro pangaral, cell group. Dahil gusto kong ipakita sa aking mga followers na hindi tayo nabubuhay para dito lang. Nabuhay tayo para sa layunin na ibinigay ni Kristo sa buhay natin. Amen! So, compassion. Bakit? Kasi nga, ang Diyos may role, may ginampanan sa buhay mo na ang nais ng Panginoon, ibalik mo naman sa Kanya. Kumbaga sa negosyo, namuhunan ang Diyos sa iyo, dapat hindi siya lugi. Tama? At hindi pera ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Hindi pera ang pinantubos. Sino? Ang dugo ng Panginoong Hesus. Tandaan mo, kung hindi tayo nakakilala sa Panginoong Hesus, no, kung walang nangaral, sigurado ang buhay natin papunta sa impyerno. Lahat kasi ng tao, mula nung nagkasala si Abad si Edan, lahat ng tao papunta sa kapahamakan. Papunta lahat doon. Pero dahil kay Kristo Jesus na napako sa krus, anong ginawa niya? Tinubos tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, yun yung ginampanan ng Panginoon sa buhay natin. Yung pagmamahal ng Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos. Sabi nga sa John chapter 3 verse 16, pakibasa po. Nahalata ko, hindi pa kayo nag-almusal. Yan po yung puso ng Biblia. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Panginoon. Sinong ibinigay? Si Jesus. Para kanino? Para sa ating lahat. Bakit? Dahil tayong lahat mapapahamak. Saan tayo sana mapupunta? Doon sa buhay na walang hanggan, nakapahamakan sa impyerno. Subalit nagmahal ang Panginoon sa buhay natin. Ang sabi niya, ang tao napakamakasalanan. Ang tao, pag hindi ko ito tinubos, naku sigurado, magiging panggatong na lang doon sa impyerno. Pero dahil mahal ka ng Diyos, dahil mahal na mahal ka ng Panginoon, ipinadala niya ang Panginoong Hesus, nag-iisang anak. Sigurado yung iba dito, maraming anak, di ba?
At hindi nyo hahayaan na kahit isa sa inyo mapahamak o kaya ihandog para lang sa isang tao upang tubusin siya. Pero ang ating Panginoon, kahit mahal na mahal niya, kahit alam na ng Panginoon yung dadanasin niya doon sa krus ng Kalbaryo para lang tayo matubos, ay grabe, hinayaan niya para lang sa atin, para hindi tayo mapahamak. Ganun na lang yung kumpasyon ng Panginoon sa iyo. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sa katunayan, ang sabi sa Genesis 1:27, ang sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Buriin mo yun, kahit kung gaano kanya kamahal, ang sabi niya, kawangis. Diba? Kahit ikaw mismo, nung nilikha ka niya, ikaw ay kawangis ng Panginoon. Ibig sabihin, napakahalaga mo sa Kanya, mga kapatid. Kaya kung sino man nagsasabi sa iyo na hindi ka mahalaga sa mundo, wala kang plano sa buhay, wala kang mararating, mali. Bakit? Dahil mahalaga ka sa mata ng Panginoon Diyos. Amen! Yan ang katunayan, ibinigay niya ang Panginoon, Jesus, para sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay nagpakita ng kanyang pagmamahal sa mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak upang iligtas ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, mga kapatid. No? Ganon, kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Lahat kaya niyang ibigay. Kaya nga, naibigay niya na nga ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Paano pa kaya yung mga pangarap mo sa buhay? Amen? Paano pa kaya na makapagtapos yung pag-aaral ng yung mga anak? Naibigay niya si Jesus eh. Tama? Kaya umasa ka sa Panginoon, no? Na mga anak mo makapagka-college. Mga anak mo makakatapos sa kanilang mga pag-aaral. Bakit? Eh kung ang Diyos nga, si Jesus ibinigay, paano pa kaya yung mga pangailangan mo everyday? Paano pa kaya yung mga trabaho? Paano pa kaya yan? Lahat kayang ibigay ng Panginoon yan. Amen po ba? Bakit? Dahil mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Amen. Kaya yung pagmamahal na yun, mga kapatid, huwag na huwag mong sasayangin. Yan o, ang Diyos ay nagmamahal at nais niyang makakilala sa kanyang anak ang lahat ng tao. Kapatid, gagamitin ka ng Panginoon. Sa eskwelahan, sa ating mga school, gagamitin ka ng Panginoon. Kung saan ka nagtatrabaho ngayon, may negosyo ka, gagamitin ka ng Panginoon. Tandaan mo yan. Bakit? Gusto ng Diyos na lahat makakilala sa Kanya. Dahil mahal na mahal niya po tayo. Ano pa yung mga katangian ng Panginoon? Napaka makapangyarihan po ng Panginoon. Siya lamang po yung Diyos na makayang magbigay ng buhay na walang hanggan. Siya lamang. Wala nang iba pa. At yung buhay na walang hanggan na yun, after siguro